Hello, isang magandang araw ulit sa inyo mga estudyante, mga kaibigan, manonood at mga mag-aaral. So, ang topic pa rin natin, yun pa rin, exponent. So, ito yung mga ginawa natin kanina. So, kanina, mga examples natin. Ito, kanina nag-law of exponent tayo, product of a power, yung unang tinuro, ayun yung mga example. Sana nasagutan yun, ano. Then, meron din tayo law of exponent, quotient of a power, yung pangalawang nga ituro natin sa inyo, no, second. So, ayan. At meron din tayong pinasagutan dito. Sana ay nasagutan nyo na. So, pwede nyo i-PM sa akin. Okay? Sagutan sa comments. Okay? Nasa inyo. Okay? At ang pangatlo, eto na. Okay? Third topic is all about exponent pa rin, but power of a power. So, ano naman pinagkaiba nito sa mga nauna kanina? Sa topic natin kanina, dun sa may product of a power, nag-add tayo ng mga exponent. Sa quotient of a power, tayo ay nag-subtract. Dito naman sa power of a power, biruin mo yun, no? Yung power, exponent, may exponent pa rin. So, as you can see in our formula, we have x raised to b raised to c pa siya. Okay, so ano naman ginagawa natin kapag ganyan ang kaso? O, ito na. So, magiging x raised to b times c. Yan. So, magmumultiply naman tayo dito ng exponent. Ipag-multiply natin yung mga exponent nila. Example number 1. So, we have 2 raised to 2 raised to 3. So, ganun pa rin. Ilagay natin yung 2, yung base natin, na may exponent na 2. Ita-times natin dun sa kanya pang exponent, which is 3. Okay? So, we have 2 here. And what is 2 times 3? Very good. So, we have 6. So, if you multiply 2 6 times, so we have 2 times 2, 4, times 2, 8, times 2, 16, times 2, 32, times 2, we have 64. Okay, so mamaya sa mga medyo malalaki, di na natin isolve yun, ano? So, medyo, ano na yun, matatagal. Okay, next. Number 2. So, we have 3 raised to 4. Ayun, may exponent si 4, which is 2, times 2. Okay, so we have 3. What is 4 times 2? 8. Okay, class huwag nyo gagawin 4 plus 2 Okay. So we have, yan. So, yan. I-try nga natin dito. Sagutan natin. Okay, so we have 3 raised to 8. Ano sagot kaya? Ayun, we have 6,561. Ayun, salamat sa Sofitec, Yan, calcu. Bili na kayo ng calcu ninyo. Napahalaga ng calcu pag nag-aaral. Next. Ito naman variable. So, same process pa rin. We have g raised to 10 times 4. Okay. So, g. What is 10 times 4? 14? Hindi Okay po. So, we have 40. Okay. Very good. Okay, next. Number 4. So, we have h. Ganun pa rin. 4 times 5. Okay, huwag nyo gagawin na 9. Baka pag-add nyo, mali po. So, sabi nga natin, multiplication. Okay, so 4 times 5, we have 20. So, h raised to 20. Okay, so sana nakakasabay tayo. Number 5 example, or 5th example. So, ito na, medyo may kakaiba na dito, So, for number 5, we have 5 squared, j cubed, j raised to 4, raised to 3. Okay, so at this moment, class, okay, we're going to share, okay, meron tayong tinatawag, multiply natin yan sa mga exponent ng bawat isa. Okay, i-distribute natin. Okay, so ano mangyayari? So, pakita natin isa-isa. So, we have 5, exponent niya, squared, times, ano exponent sa labas? We have 3, we have I, ano exponent niya? 3, times 3. Ano naman isa? We have j. Ano exponent niya? 4 times 3. So, isa-isahin natin. So, we have 5. What is 2 times 3? We have 6. I. 3 times 3. 9. J. 4 times 3. We have 12. Okay. So, pwede nyo i-simplify ito. So, pag sinimplify natin yan, magiging, ulitin natin, kopyahin lang natin dito. So, 5 raised to 6. I raised to 9, j raised to 12, Sofitec, so 5 raised to 6,
Okay, so the answer is 15,625. So we have 15,625 I raised to 9, J raised to 12. Okay, so next. Dito naman, sa number 6, tulad ng ginagawa natin, pag last example, try. Thank you so much and bye-bye po sa inyong lahat. Stay safe. Ingat po.